that you're buying an EV or buying a hybrid to save the environment or save on fuel is probably the dumbest argument ever. Kasi may mga kaibigan ako, walo yung kotse sa bahay. Tapos tatawag sa akin, bibili daw sila ng EV. Sabi ko, ba't kailangan mo ng EV? Para mahal na ng diesel eh. Sabi ko, so, gagastos ka ng 3 milyon para makatipid ng 50 mil. Exactly. 8 auto mo sa bahay. Sabi niya, hindi pare, kasi alam mo, matagal ko na talagang gusto bumili. Yun na sabihin mo sa akin, huwag mo sasabihin gusto mo makatipid. Sa siguro yung mga ngayon palang bibili. Yan. Na nakaipon. Nung nakaipon ka na, Ngayon ka lang magkakaroon ng first na kotse. Yan, first car. ang maganda ngayon is all the vehicles now na lumalabas, puro new energy na. What's new energy? You have EVs, you have BEVs, kasi sa EV lang, sa new energy space, ang dami na eh. May plug-in hybrid, Yes. may extended range electric vehicle, may battery electric vehicle, may hybrid. So ang hybrid, may different, ano pa yan? May different... May mild hybrid. may mild, walang mild hybrid, Meron, kalungan. di ba? Sasabi Yung mild nila, hybrid, ano yan? Hindi totoo yun. Ano yung sigarilyo? Totoo yun. Walang ganon eh. Kaya nga, yung isang brand na hindi natin pag-uusapan ngayon, pero gusto kong pag-usapan, Sige, go ahead. hindi, wag na lang. Baka mag-alit. Tinanggal yung mild hybrid designation nila. Kasi from the very beginning, I told everyone, there's no mild hybrid, either. Ibubulong ko sa iyo, sabi mag-guess ka lang kung yun. Ibubulong ko sa iyo yung brand, ha? Ha? Sige, bulong mo, bulong mo. Kung marinig Hindi. May mild hybrid sila Hindi. eh. Hindi naman pinatanggal ng DOE. O bakit hindi naman kasama sa coding yung parang may coding Pero pa rin hindi sila. pinatanggal. Hindi pinatanggal. Merong isa na tinanggap nila yung mild hybrid designation, binigyan ng green plate, ngayon pinatanggal. Mahina ka sa Intel, pare. Ibulong mo nga sa amin yan. Mamaya. Mamaya talaga. Hindi ka makalusot eh. Hindi kasi may bulungan segment kasi depende, dito. may Pare. darating pa ba? Marami pa yan. Ay, marami pa yan. Marami Ay, pa. si Marlon bahala. Hindi. Meron daw siya isa sponsor pa eh. Marami yan. pero sir, yung hybrid, Yes. kasi ang pagkaintindi ko dyan is gas siya, engine is running, tapos charge niya yung battery. Ganun ba yun? No. Hindi. Paano ba yun? Well, okay. Sa hybrid, there's what you call plug-in hybrid. Yeah, may plug-in. PHEV. Okay. The battery is totally separate from the engine. Yes. The battery is not charged by the engine at all. So you have to, it usually comes with a 10-15 kilowatt battery, which is super small. Okay. But it's really designed for city driving. Dito ka lang. Okay. Ngayon, pag lumabas ka na ng city, Hi, ang kakarga niyan yung gas engine na. basta depende sa kung ilang speed na ginagawa. Actually, it's not speed, it's more of the stress that's being put on the engine. Kasi kung tapak-bitaw ka, So yung may electric stress. lang yun. Electric lang yun. Okay. Pero kung naramdaman mo. Nararamdaman niya, rumirekta ka na, Ayun na. magsuswitch na. Okay. Ngayon, there's a hybrid, which is yung mga Mercedes, yung mga Toyota, mga hybrid, mga Honda. Yung hybrid engine niya, wala ka nang charge. Okay. It just does its own thing, regenerative braking, and it just chooses which one to use. Very important yung ECU niya. It judges what the most efficient form of energy to use, either electric or ICE. So okay din. No? And then there's what you call EREV, which is an extended range electric vehicle, Okay. which has an engine and a battery, but it's a full electric vehicle. The job of the engine acts like a genset. Pag bumaba ka to certain percentage yung battery mo, the engine kicks in and Para charges ma-charge. the battery. Yeah. Pero sir, Which is yung ROX ko, gano'n. ROX namin.